Next week na ang Semana Santa. Anong balak mo? Magbabakasyon? Magre-resort? Mag-out of town? O makikita ka rin sa simbahan? Walang masama sa magpahinga, pero nakakalungkot kung pati ang pananampalataya natin ay nakabakasyon din. Ngayon ay ang ika-5 linggo ng Kwaresma. At dahil papalapit na ang Holy Week, ngayong linggong ito ay maraming mga simbahan ang nagsisimula ng magtakip ng mga imahe ng violet na tela. Sinasabi sa atin ang gawaing ito, tumigil ka muna, maghanda ka. May darating na mas mabigat at mas mahalaga, ang Holy Week, ang Semana Santa. Ang pagtatakip ng mga imahe ay fasting of the eyes para mas makita ang krus. Kung ang tiyan ay nagugutom sa pag-aayuno, ang mata naman ay nagugutom sa liwanag. Tinuturuan tayong maging focus. Sa totoo lang, marami ngayon ang hindi nag-aayuno. Nagbabakasyon, gala, outing, out of the country. Parang naging vacation week na ang Holy Week. Pero, tignan mo ang kalendaryo. Hindi pa rin naman nababago ang pangalan. Holy Week pa rin, di ba? Ginawa pang holiday ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. Hindi para sa beach, kundi para sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, may sinasabi si Jesus, I am the resurrection and the life. Hindi niya sinabing, I am the resort. Hindi niya sinabing, I am the escape. Ang sabi niya, ako ang buhay. Ano ba ang tunay na pananampalataya? Yung naniniwala ka pero walang oras sa Diyos? Yung may krus sa lieg pero walang krus sa buhay? May tawag dyan, Cafeteria Catholic. Pipiliin lang ang gusto, blessing, protection, success. Pero iiwas sa sakripisyo, pagsisisi, pagbabago. Pero ang tunay na pananampalataya, hindi selective, hindi convenient, hindi seasonal. Ito ay buong pusong pagsunod kahit mahirap. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang iniisip, isinasabuhay. Nakikita sa oras na ibinibigay mo sa Diyos, nararamdaman sa panalangin. Napapatunayan sa pagmamahal sa kapwa. Kaya ngayong nalalapit ang Semana Santa, huwag mong tanungin kung saan ka pupunta. Tanungin mo, saan patungo ang puso ko. Pwede kang magpahinga, why not? Pero huwag mong patulugin ang kaluluwa mo. Pwede kang magsaya, pero huwag mong kalimutan kung sino ang nagbayad ng kaligtasan mo. Ang Kwaresma ay hindi season ng lungkot. Season ito ng pag-uwi. Bumalik ka. Lumapit ka. Maniwala ka. Dahil kung naniniwala ka, sabi nga ni Jesus, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. At doon mo maunawaan, hindi bakasyon ang kailangan ng iyong puso, paglapit at yakap ng Diyos. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang ng Hello, Halo, Halo.